Na-distract si Lara nang marinig niya ang pagsinghap ni Faith sa tabi niya. Habang nag-uusap sila ni Patty, ay tahimik lamang ito roon at pinagkakaabalahan ang PDA nito. Sa puntong iyon lamang niya kiniktaan ito ng reaksyon. "Excuse me, who are you talk to Patty that way? Hindi mo ba nakikilala kung sino ang kausap mo?" Hindi niya nagustuhan ang konsending na paraan ng pananalita nito. The truth was, Patty looked sort of familiar. Marahil ay nakita na niya noon sa pahayagan ang larawan nito. Mukhang importanteng tao ito, kaya hindi malabong na feature na ito sa mga business columns dati. Hindi lamang talaga siya interesado sa mga ganoong bagay, kaya hindi tumitimo iyon sa utak niya. Tiningnan niya ng tuwid ang mga mata ng dalaga. "I beg your pardon? Am I the presence of royalty here? I didn't know. However, now that you've enlightened me, do you mind telling me what the protocol is? Do I have to stand up and curtsy? Tell me what I need to do. Will you please?" Pang-iinis niya. Sa gilid ng kanyang mga mata, ay napansin niyang ngumiti si Patty. Hindi niya alam kung bakit pero nasiyahan siya, dahil na-amuse ito sa pagiging bitchy niya. Hindi naman siya parati ganoon. Minsan lang, kapag feel lang niya. "Patty, are you going to let her get away with this?" Sumbong dito ni Faith. Bago pa makatugon ang binata, ay tumayo na siya. Bakit ba nagtitiyaga pa siyang pakiharapan ang prinsesa ng mga mapang mata at ang aruganteng konsorte nito? "If you'll excuse me, I believe that conversation is over. Enjoy the rest of your meal. In a while, I'll be sending you a dessert platter compliments of the chef." Iyon lang at tumalikod na siya. "Wait!" Pigil sa kanya ni Patty. Kasabay ng sinabi ay hinawakan nito ang kagalang-galangan niya. Napatingin siya rito. Ang balak niya ay sabihin ito at bitiwan ang kamay niya. Subalit, biglang naumid ang dila niya nang magtama ang mga paningin nila. Something strange happened to her then. Naging eratiko ang tibok ng puso niya, habang magkahinang ang mga mata nila. Tila walang hanggan ang lumipas bago nito binasag ang sandali. "You're one tough cookie. Do you know that? Stay a while longer and let's negotiate. I'm sure we can come up with something that would make both of us happy." Umiling siya. "Magni-negotiate tayo, kamo? What for? Pasensya na. Sa tingin ko, ay nagsasayang lang tayo ng oras kung gagawin pa natin iyon. I believe the only thing that would please you is if I agreed to your proposal. But I won't and I never will. Why? Because I have invested so much in this restaurant, and I'm not going to turn my back on it just because you said so. I hope you understand. Hindi ko pwedeng pabayaan ang restaurant ko." Muntik na siyang matawa na makita niya ang reaksyon nito. Natamimi ito at mukhang napahiya. It serves him right. Hindi na niya kasalanan kung naging presumptuous ito. "You own this place?" he asked after a while. "Yes." "Why didn't you tell me sooner instead of letting me make an ass of myself?" Nagkibit balikat siya. "You didn't ask." "Pasensya ka na, Beatrice." "It Beatrice, right?" Saad ni Lara. "Right, it's Beatrice." Nagpakilala bilang food columnist para sa isang nationwide glossy ang kausap niya. Kaya ito naroroon sa opisina niya, ay dahil nais daw nitong i-feature ang kanyang restaurant sa susunod na issue nito. Like I was saying, pasensya ka na. I cannot squeeze you in today. Siyempre, ay natutuwa siya sa gustong mangyari nito.
dahil makakatulong ang publicity na idudulot ng article nito upang lalong makikilala ang restaurant niya. Kaya lamang ay hindi talaga niya maaayong paunlakan ito dahil wrong timing ito. Weekend ng araw na iyon, at kapag weekend ay dagsa ang dating ng mga customers nila. Ipinaliwanag niya ang lahat ng iyon dito. It's alright. Nagbabaka sakali lamang ako. I didn't realize you were hands-on in your operation. I am. Pinag-aralan nila ang kanya-kanyang schedule hanggang sa magkasundo sila sa araw ng pagbalik nito para makapanayam siya nito. Hindi ito ang unang interview niya. Nang nagdaang linggo, ay lumabas ang write-up ng Susmitrosa sa lifestyle section ng isang major daily. Buhat ng mailathala ang artikulong iyon, ay dumoble ang bilang ng mga customers nila. Palaging puno ang dining area nila, at hindi nila naranasan pa na magkaroon ng patay na oras. Hindi nagdagan, ay nagpaalam na rin sa kanya si Beatrice. Nang makaalis ito, ay ipinusod kaagad niya ang mahabang buhok niya at ipinaloob iyon sa talk o chef hat niya. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa kitchen area. Doon ay sinalubong siya ng chef niya na si Diane. Ito ang kanang kamay niya sa kusina. Inireport kaagad nito sa kanya kung ano-ano at gaano karami ang mga produced goods na idineliver habang wala siya. Pagkatapos ay isinubsob na nila ang mga sarili sa trabaho. Kailangan nilang isupervise ang preparation ng mga gagamitin nilang sahog. Dapat ay matapos iyon bago ang mag-alas 10 ng umaga, na siyang oras ng pagbubukas ng restaurant. Nang matiyak na maayos na ang lahat, sa preparation area ay hinarap na niya ang burner. Nagkaramilay siya ng mga prutas na gagamitin para sa mga dessert dishes niya. Dapat talaga ay maunang mailuto iyon, sapagkat kailangan pa niyang palamigin iyon bago niya magamit. Nasa aktong sinasalin na niya sa sisidlan ang mga minatamis nang makadama siya ng kakatuwang sensasyon. Bigla siyang nailang na hindi mawari. Pakiramdam niya ay parang may nagmamatsyag sa kanya. Lumingalinga siya hanggang sa makita niya ang pinagmumula ng pagkaasiwa niya. Sa kabilang dulo ng kusina ay nakita niyang nakatayo si Patty. Nakapamulsa ito habang nakasandal sa dingding. Ang mga mata nito ay nakatuon sa direksyon niya. Tinanguan siya nito ng tipid. He then began walking towards her. His gait sure and fluid. Kung kumilos ito, ay parang pag-aari nito ang mundo. No doubt about it. He was one very self-assured man. Gustuhin man niya, ay hindi niya magawang ibaling sa iba ang paningin niya. For some reasons, he held her attention captive, and his presence literally took her breath away. Bawat hakbang nito, papalapit sa kanya, ay tila paiksi ng paiksi ang agwat sa pagitan ng hininga niya. Until suddenly, there he was, right in front of her. Good morning. Payak na bati nito. There was a hint of a smile in that perfectly formed lips of his. Kailangan pa niyang tumikim muna bago siya makapagsalita. What are you doing here? You're not supposed to be here. Bakit ba tila nabubulol ang dila ko? Saad niya sa kanyang sarili. Ngumiti lamang ito ng tabingi. Saka inangat ang platong pinagsalina niya ng minatamis. Nakapatong iyon sa stainless countertop na nasa pagitan nila. Nice. Anito pagkatapos amuyin ang pagkain. Don't touch that. Saway niya rito. Tumawa ito ng bahagya. Chill, woman. Ang aga-aga ang init agad ng ulo mo. Hey, mister. You don't get to tell me what to do. This is my kitchen in case you've forgotten. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko.
What are you doing here? I was in the area. I have time to kill. So I decided to drop by. So what you're saying is that you're bored and you have nothing else better to do? Somehow I find that hard to believe. Totoo iyon. After all, he was an important man. Natitiyak niyang may pakay ito, kaya naroroon ito. Fine. Whatever. Saad niya. She decided not to press him. Lalabas at lalabas din ang pakay nito in his own good time. She sighed. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang itaboy ito. She knew she could ask him to leave. Marahil ay curious din siyang malaman kung ano talaga ang sadya nito sa kanya. Hindi na niya itinanong kung paano ito nakapasok gayong sarado pa sila. She knew how. Ito ang tipo ng tao na maparaan. Kahit hindi pa niya gaanong kilala ito, ay natitiyak niya iyon. She wouldn't be surprised to find out that he charmed his way inside her restaurant. Nagpasya siyang ignorahin na lamang ang presensya nito. But it was hard. Hindi siya mapalagay, sapagkat alam niyang naroroon ito at nakamasid sa kanya. Nagpatuloy siya sa gawain niya. Minutes passed. Wala ka ba talagang balak umalis? Maya-maya hindi na nakatiis na tanong niya. Pinapaalis mo na ba ako? And be accused of being rude to you. Sabihin mo na lang, and I leave. Bahala ka na nga sa buhay mo. Aniya. Hinarap ulit niya ang trabaho niya. Inabot niya ang botilya ng extra virgin oil sa di kalayuan. At sa pagtaktak ng laman niya ibinuhos ang lahat ng iritasyon niya. What are you doing? Tanong nito makalipas na ilang sandali. Salad dressing. Para saan? Is your cellphone out of order? Because if it is, you can borrow mine. Sa halip na tumugon, ay saad niya. Nagtatakang kumunot ang noo nito. What for? So you can give your common sense a call. Hello? Sinabi ko na nga na salad dressing. What for ka pa riyan? You know what? Your crabbiness doesn't get to me one iota. So tough. Tumaas ang isang kilay niya. Do I look like someone who cares? He smiled then. Tila sa halip na mainis, ay naaliw pa ito sa ginagawa niya. What I mean was, the dressing you're making. It's for what kind of salad? Paglilinaw nito. Sinagot na niya ito ng maayos. Kung hindi pa niya gagawin iyon, ay lalabas na siyang parang bata. Salad de palmito, she said. He bombarded her with questions after that. Ano raw ang salad na iyon? Pakilarawan naman daw niya iyon para dito. Ano raw ang tawag sa likidong isinama niya sa olive oil? Ano raw ang timplada niyon? Maalat daw ba? Matamis o maasim? Tuwid na isinagot naman niya ang lahat ng tanong nito. Ang kulit din pala nito. He was like a 2-year-old with all his questions. Marahil noong bata ito, ay narindi ang mga magulang nito dahil sa palaging may tanong ito. She pictured him as the kid who never ran out of whys. Ang cute siguro nito noon. Sa wakas ay natapos din ang ginagawa niya. I have enough time for a cup of coffee. Care to join me? Kayag niya rito. He was a guest there. An invited yes. But nonetheless, still a guest. Marapat lang napakitaan niya ito ng kaunting hospitality. Dinala niya ito sa dining area. Dahil sarado pa ang restaurant, ay solo nila ang lugar. Doon na rin isinilbi ng waiter na inutusan niya ang kape, na hiningi niya.
Nang sila na lamang ulit ni Patty ang naiwan sa mesa, ay dineretsa na niya ito. Ano ba talaga ang ipinunta mo rito? He paused for a moment before replying. Wait here. I just go get something from my car. He left her then. Nang magbalik ito, ay may tanga na itong itim na folder. Bago ito naupo ulit sa kaibayang pwesto niya, ay iniabot nito sa kanya ang dala nito. What's this? Open it. She did just that. Tahimik na pinasadahan niya ang tingin ang mga dokumentong nakapaloob sa folder. Business development framework iyon para sa restaurant niya. Namangha siya dahil masusi ang detalyeng nakasaad doon at tampok ang lahat ng aspeto ng negosyo tulad ng finance, marketing, operations, at iba pa. May 5-year timetable din doon na nakasaad kung ilang sangay ang maaari nilang buksan kada taon. Ba't ka mayroon nito? Nagguguluhang tanong niya pagkatapos marating ang pinakadulong pahina ng report. Because I want you to see what we can achieve if we would join forces. I have a proposition for you. Here we go again with your propositions. I'm willing to finance your expansion. At sino ang nagsabi sa iyo na gusto kong mag-expand? How could you not? Ang laki ng potensyal ng restaurant mo. So why clip it wings? Plano talaga niyang palaguin ang negosyo niya. Sinong negosyante ba naman ang hindi pinangarap iyon? Ang kaso ay isa siyang certified greenhorn sa larangang iyon. At wala namang gumagabay sa kanya kung ano ang dapat at hindi niyang dapat gawin. Tuloy hinay-hinay lang muna siya. Dahil kung baga ay trial and error ang paraan niya para matuto siya. Accept my offer. I'll make your restaurant a household name. And what's in it for you? I'll be your partners, of course. I get half of the restaurant net revenues. So what do you say? Pumayag ka na. I'll have my lawyer draft the contract today and I'll show it to you this afternoon. Teka muna sandali. Masyado ka namang apurado. Ang totoo ay nabibilisan siya sa mga pangyayari. Don't expect me to give you an answer right away. Kailangan ko munang pag-aralan at pag-isipan ito. Mukhang disappointed ito. Pero tumango na rin pagkakuan. Fair enough. Here's my card. Call me up next week and we'll talk about this some more. At tinanggap niya ang calling card nito. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.